Sino ang nagpapasya kung aling mga bansa ang first world at hindi? Ang mga financial ranking ba? Ang balitang pandaigdig? O ang mga pagtatangi na paulit-ulit ng ilang dekada? Ngayon, hindi tayo magsasalita tungkol sa kahirapan o karahasan. Magsasalita tayo tungkol sa dangal, dignidad, at kung ano ang mangyayari kapag ang mga taong nag-aakalang nasa tuktok sila ng mundo ay matuklasan na mali ang kanilang anggulo. Tatlong negosyanteng Arabe ang dumating sa Pilipinas. Kumbinsido na makakakita sila dito ng kaguluhan, impormalidad, at pagiging pangkaraniwan. Sila ay dumating upang kanselahin ang isang negosyo, magpataw ng mga kondisyon, at umalis ng mabilis. Hindi sila handa sa mga ituturo sa kanila ng bansang ito, o kung paano nito yayanigin ang kanilang pananaw sa trabaho, tao, at buhay. Kung alam mo ring ang Pilipinas ay higit pa sa sinasabi ng iba, mag-subscribe ngayon, i-like at maghanda dahil ang kuwentong ito ay hindi makikita sa balita. Ito ang salaysay ni Leila, CEO ng isang conglomerate ng teknolohiya sa Emirates, ni Samira, ang kanyang financial director, isang babaeng ang ngiti ay kasing bihira ng ulan sa disyerto, at ni Noor, ang batang engineer na namamahala sa logistics na tumitingin sa mundo nang may takot. Ang tatlo ay sumakay sa kanilang pribadong jet patungong Maynila na may iisang misyon, likidahin ang isang alyansa. Sila ay dumating upang magbigay ayos. Sa transatlantikong biyahe, ang atmosfera sa loob ng cabin ay napakalamig. Tinitingnan ni Leila ang mga ekspediente ng may paghamak. Tingnan mo itong mga oras ng paghahatid sa Mira, sabi niya habang itinuturo ang isang graph. Siguradong naantala dahil sa ilang lokal na piyesta. Nabalitaan ko na doon ay ipinagdiriwang pati ang pagkahulog ng isang dahon. Tumango si Samira habang inaayos ang kanyang branded na salamin. Isang panganib sa operasyon, Leila. Ang kultura sa Asya ay masyadong emosyonal. Kailangan natin ng Swiss precision, hindi yakap o drama sa hapon. Si Noor, na mas bata at hindi gaanong mapanukso, ay tumitingin sa bintana, ngunit hindi naglakas loob na kontrahin ang kanyang mga mentor. Nakabasa siya tungkol sa kawalan ng seguridad at may dala siyang satellite tracking device sa kanyang bag, takot sa mga kuwento ng pagdukot na narinig niya sa mga pandaigdigang balita. Lumapag sila sa Clark International Airport upang maiwasan ang trapiko sa komersyal, umaasang makakita ng maalikabok at hindi organisadong runway. Gayunpaman, nang bumaba sila, ang unang tumama sa kanila ay hindi ang kaguluhan, kundi ang kahangahangang heograpiya. Ang hangin ay manipis at sariwa. Isang convoy ng armored vans ang naghihintay sa kanila, hindi dahil sa kahilingan nila, kundi ipinadala ng kanilang counterpart na Pilipino, ang kumpanyang Tala Inhinyeriya. Nanigas si Leila. Kita mo, delikado, kailangan ng armored, bulong ni Noor. Ngunit nang bumukas ang pinto ng van, hindi isang guwardiya na may masungit na mukha ang lumabas. Bumaba si Tatang Emilio, isang tsuper na 60 taong gulang, nakasuot ng barong Tagalog at may tikas ng isang retiradong militar. Magandang hapon, mga kagalang-galang na ginang. Maligayang pagdating sa lupain ng perlas ng silangan, sabi ni Tatang Emilio sa isang mahinahon at tamang Ingles na yumuko ng bahagya, hindi dahil sa pagkaalipin, kundi dahil sa purong paggalang Pilipino. Ang trabaho ko ay tiyakin na maging ligtas kayo at, higit sa lahat, na mahalin ninyo ang aking bayan. Si Leila, na sanay na tratuhin ang mga tauhan bilang hindi nakikitang anino, ay iniabot ang kanyang maleta nang hindi tumitingin sa mata. Dadalhin mo lang kami sa hotel sa BGC. Nagmamadali kami at ayaw namin ng tour o paglihis, utos niya. Masusunod, ginang. Ang pagiging maagap ay paggalang sa oras ng iba. Sagot ni Tatang Emilio habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang parira lang iyon. Ang pagiging maagap ay paggalang sa oras ng iba ay nagpataas ng kilay ni Samira. Hindi iyon ang inaasahan nilang marinig mula sa isang Pilipino ayon sa kanilang stereotypes. Nag-aabang sila ng mga dahilan, hindi pilosopiya. Ang biyahe, patungo sa lungsod, ang unang pagbangga sa kanilang pader ng pagtatangi. Inaasahan ni Leila na makakita ng mga kalye ng lupa at ganap na kaguluhan. Sa halip, pumasok sila sa Bonifacio Global City, BGC,
napapalibutan ng mga glass skyscraper na nagre-reflect ng araw sa hapon tulad ng mga higanteng espada. Ang arkitektura ay matapang, moderno, mapanghamon. Iyan ay tiyak na foreign capital, naisip ni Leila, na ayaw maniwala sa talento ng mga lokal. Ngunit ang hindi niya alam ay sa likod ng mga salaming iyon ay mayroong pusong malapit nang magbago sa paraan ng kanyang pagtingin sa negosyo at buhay magpakailanman. Hindi sila sasalubungin ng Pilipinas sa kanilang misyon, sasalubungin sila nito ng isang aral sa dignidad na hindi kayang bilhin ng pera mula sa kanilang oil wells. Ang hotel ay isang santuwaryo ng cosmopolitan luxury, ngunit hindi nagpunta si Leila doon upang mag-enjoy sa mga Egyptian thread sheets. Kinaumagahan, eksaktong 7 a.m., ang tatlong babae ay nasa lobby, armado ng kanilang mga portfolio at pagmamataas. Tatatapusin natin ito ng mabilis, sabi ni Leila. Sasabihin natin na hindi sapat ang kanilang mga pamantayan. Babayaran natin ang parusa sa pagbasura ng kontrata at aalis na tayo bukas. Tumango si Samira, kinakalkula sa isip ang halaga ng pagkakansela. Si Noor, gayunpaman, ay nagmamasid sa pagkilos ng hotel. Nakita niya ang mga waiter at receptionist na gumagalaw ng may kabilisan at ngiti na hindi pilit, kundi natural, na para bang ang paglilingkod ay isang sining at hindi isang parusa. Ang biyahe patungo sa planta ng industriya sa Laguna Technopark ay mahaba. Nagmamaneho si Tatang Emilio ng may surgical dexterity upang pawiin ang nakakailang na katahimikan o marahil ay upang turuan sila ng banayad, nagpatugtog siya ng kaunting musika. Hindi ka nagpapatugtog ng OPM, Original Filipino Music o kundiman? Tanong ni Samira nang may bahagyang panunuya. Ang kundiman ay para sa pagdiriwang ng kaluluwa. Ginang, sagot ni Tatang Emilio habang tumitingin sa rearview mirror. Para sa pagtatrabaho at pag-concentrate, mas gusto ko ang klasiko. Narinig na ba ninyo ang kay ganda ng ating musika ni Ryan Cayabyab na inareglo para sa orkestra? Iyan ang ating pangalawang awit pero gawa sa tunog. Dinamihan niya ng bahagya ang volume. Puno ng musika ang van. Ito ay masigla, komplikado, puno ng nuances. Hindi ito ang simpleng ingay ng folk na kanilang inakala. Ito ay isang world-class na komposisyon. Pumikit si Noor at nagpadala sa mga biolin. Sa loob ng isang segundo, nalimutan niya ang kanyang statistics ng kriminalidad at nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Pagdating sa Industrial Park, ang imahe ng factory sa Third World ay gumuho. Ang planta ng tala-inhinyeriya ay isang complex ng puti, malinis na gusali, napapalibutan ng mga hardin ng lavender at geometrically perfect na mga halaman. Sa pasukan, walang natutulog na guwardiya, kundi isang state-of-the-art biometric recognition system. Sinalubong sila ni Engineer Ricardo, ang may-ari. Hindi siya ang maliit at sunod-sunuran na lalaking inaasahan nilang tatakutin. Siya ay isang matangkad na lalaki, kayumanggi ang kulay, at may malalaking kamay na may kalyo, nakasuot ng barong Tagalog sa halip na suit at kurbata. Ang kanyang tingin ay diretso, matatag, ngunit nakakaengganyo. Assalamualaikum, sabi ni Ricardo, na binibigkas ang pagbati ng Muslim ng may perpektong paggalang. Nagulat si Leila, ngunit binalik ang kanyang iron composure. Magandang umaga, Ginoong Ricardo. Diretso na tayo sa punto. Hindi kami dumating para sa social visit. Kami ay dumating upang mag-audit at malamang natapusin ang aming collaboration. Ang atmosfera ay naging tensyonado. Anumang ibang supplier ay nagsimula ng magpawis, humingi ng tawad, at mag-alok ng desperadong diskwento. Hindi kumurap si Ricardo. Ngumiti siya ng may kapayapaan na ikinabigla ni Leila. Naiintindihan ko na ang inyong oras ay ginto, mga ginang, ngunit sa Pilipinas, sinasabi namin, para husgahan ang adobo, tikman muna. Bago ninyo pirmahan ang anumang pagkansela, humihingi ako ng 1 oras, isa lang. Kung pagkatapos ninyong makita ang aking linya ng produksyon, ay iniisip pa rin ninyo na hindi kami sapat, ako mismo ang maghahatid sa inyo sa airport at magbabayad ng inyong pabalik na flight. Tumingin si Leila kay Samira. Ito ay isang hamon, at gusto ni Leila ang hamon. 1 oras, sabi ni Leila habang tinitingnan ang kanyang diamond watch, ni 1 minuto man lang.
Pumasok sila sa planta. Ang pagbabago ng kapaligiran ay agaran. Hindi ito isang madilim at maingay na pabrika. Ito ay isang laboratorio ng liwanag. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ng mga Arabe ay hindi ang milyon-milyong dolyar na German machine, kundi ang mga tao, ang mga Pilipinong operator, kalalakihan at kababaihan na may asul na uniforme, nakatuon, nagtatrabaho ng may precision ng mga relohero. Si Noor, ang engineer, ay lumapit sa isang istasyon ng microscopic welding. Nandoon si Aling Tess, isang babae na 50 taong gulang na gumagamit ng mikroskopyo at isang laser welder. Tiningnan ni Noor ang screen. Ang welding ay perpekto, isang gawa ng sining na hindi nakikita ng mata. Paano mo nakukuha ang ganyang stability? Tanong ni Noor sa Ingles. Nag-translate si Ricardo. Tumingala si Aling Tess, inalis ang kanyang safety glasses at ngumiti ng may pagmamalaki. Anak, nagbuburda ako ng damit pangkasal sa aming bayan simula noong bata ako. Ang aking mga kamay ay sanay sa tiyaga. Para sa akin, hindi ito basta metal, ito ay tulad ng paghabi ng kinabukasan. Kapag pumalya ang piyesa, pumapalpak ang pangalan ko at ang pangalan ko ay hindi dapat dungisan. Narinig ito ni Leila. Sa Dubai, nagtatrabaho ang kanyang mga empleyado dahil sa takot na madismiss o dahil sa taunang bonus. Dito, ang babaeng ito ay nagsasalita tungkol sa kanyang pangalan, tungkol sa kanyang personal na dangal na konektado sa isang microchip. Hindi ito nakasulat sa mga business manual ng Harvard. Ito ay isang lumang konsepto, halos wala na sa corporate world, ang dignidad ng artesano. Kahanga-hanga, bulong ni Noor. Tsamba lang yan, bulong ni Leila, na ayaw matalo sa laban. Kahit sino ay pwedeng magkaroon ng isang mahusay na empleyado. Gusto kong makita ang stress test processes. Gusto kong makita kung saan sila bumabagsak. Ginabayan sila ni Ricardo sa test area. Doon, isang grupo ng mga batang engineer, bagong graduate mula sa mga pampublikong universidad ng Pilipinas, ang nagdedebate sa harap ng isang prototype. Hindi sila naghihiyawan, sila ay nagtutulungan. Mayroong enerhiya ng pakikipagkaibigan, ng samahan, nang makita nila ang mga bisita, hindi sila yumuko. Isa sa kanila, isang binata na nagngangalang Miguel, ang lumapit na may hawak na tablet. Ginang, sabi niya sa matatas na Ingles, nakita namin na ang disenyo na ipinadala ninyo mula sa Dubai ay may thermal flaw sa matinding klima. Naglakas loob kaming i-redesign ang ventilation system gamit ang geometry batay sa mga prinsipyo ng natural na airflow ng bahay kubo. Binabawasan nito ang init ng 15% at mas mura itong gawin. Kinuha ni Leila ang tablet. Ang kanyang mga engineer sa Europa ay umabot ng buwan sa pagsubok na lutasin ang problemang iyon at hindi nila nagawa. At dito, nilutas ito ng mga kabataan sa Laguna na inspirado ng bahay kubo. Gumawa kayo ng pagbabago ng walang pahintulot? Tanong ni Leila. Sinisikap na maging mahigpit, bagaman sa loob ay natulala siya. Sa Pilipinas, hindi tayo naghahanap ng sisisihin, kundi solusyon, sagot ni Ricardo ng matatag. Iyan ang talino ng Pinoy. Hindi tayo naghihintay ng nakapamaywang, habang naghihintay ng instruksyon kapag alam nating kaya nating gawin ng mas mahusay. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Leila na siya ay maliit. Dumating siya para tanggalin ang mga inkompetente at nakakita siya ng mga innovator na mas mahusay sa kanya. Lumipas na ang isang oras na napagkasunduan, ngunit hindi tumingin si Leila sa kanyang relo. Ang paglilibot sa pabrika ay nagtanim ng pagdududa sa kanyang bakal na isip, ngunit ang kanyang sikmura ay nagsimula ng humingi ng atensyon. 2:00 na ng hapon, at ayon sa kanyang schedule ay dapat silang kumain ng magaan at proteina sa isang eksklusibong restaurant. Gayunpaman, may ibang plano si Ricardo. Hindi tayo maaaring magnegosyo ng gutom ang tiyan, sabi ni Ricardo. Inaanyayahan ko kayong kumain. Mas gusto namin ang mabilis. Marahil ay catering service dito sa conference room, mungkahi ni Samira, iniiwasan ang pagkain ng totoong pagkain. Paumanhin, ngunit ngayon ay Biyernes. At oras ng aming salo-salo sa patio, sabi ni Ricardo na nakangiti. At ang boss ay hindi kailanman kumakain ng mag-isa. Nagkatinginan ang tatlong babae, kumain sa patio kasama ang mga manggagawa.
Para kay Leila, ang hierarchy ay sagrado. Ang mga executive ay kumakain kasama ng mga executive, ang mga operator ay kumakain sa kanilang mundo. Ang pakikihalubilo ay nakikita bilang isang kahinaan ng pamumuno sa kanyang corporate culture, ngunit sila ay nasa teritoryo ng iba. Lumabas sila sa likod na bakuran ng pabrika, isang magandang hardin sa ilalim ng isang malaking tolda. Ang amoy ay nakalalasing, inihaw na karne, bagong lutong kanin, bawang at sausawan. Hindi ito processed food ng industrial cafeteria. Ito ay isang piging ng mga aroma. Nakita nila ang mga engineer na nakaupo kasama ang mga cleaning technician, ang mga manager na nakikipag-share ng mesa sa mga guardia. Walang VIP tables. Kumuha si Ricardo ng isang plato at pumila. Dito, mga ginang, lahat tayo ay pumipila. Pareho lang ang gutom ng mayaman at mahirap, paliwanag niya. Natulala si Leila at pumila. Sa harap niya ay si Aling Tess, ang soldador. Mauna na po kayo ma'am ate, sabi ni Aling Tess habang ibinibigay ang kanyang lugar. Kayo po ay bisita. Naramdaman ni Leila ang init sa kanyang pisngi. Tinanggap niya ang kilos ng yumuko. Nang makarating sila sa harap, isang masiglang kusinera ang naglagay ng Pinoy BBQ at kanin sa kanyang plato. May suka, toyo at sili? Tanong ng kusinera. Ano ang lahat ng iyon? Tanong ni Noor nang may takot. Bawang, sibuyas at sausawan na hindi masyadong maanghang, kumindat ang kusinera para maging mapula ang pisngi. Umupo sila sa isang mahabang kahoy na mesa. Tiningnan ni Leila ang Pinoy BBQ nang may pagdududa. Sanay siya sa caviar at tupa na may gold leaf. Kinuha niya ang isang piraso ng karne nang may 2 daliri. Kumagat siya ng maliit. Ang pagsabog ng lasa ay agaran. Ang usok ng inihaw na karne, ang asim-tamis ng suka at toyo, ang sipa ng sili, hindi lang ito pagkain. Ito ay kultura na concentrated. Si Leila, na laging nagpapanatili ng maskara ng kaseryosohan, ay pumikit sandali at nakahinga ng hindi sinasadya. Ang sarap, bulong ni Samira, na kumakain na ng pangalawang piraso, nakalimutan ang kanyang etiquette. Pinagmamasdan sila ni Ricardo. Sa Pilipinas, ang pagkain ay wika ng pag-ibig. Hindi mahalaga kung matuloy ang deal o hindi. Hindi ko hahayaang umalis kayo sa bahay ko nang hindi kumakain ng maayos. Iyon ay magiging kahihiyan sa aking ina. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga manggagawa ang kumuha ng mga gitara. Hindi ito isang show na kinontrata. Sila ay mga empleyado na sinasamantala ang kanilang oras ng pagkain upang maglaro. Nagsimula silang kumanta ng Dahil sa Iyo. Hindi ito ang klise na bersyon ng turista. Kinanta nila ito ng may damdamin, hinahampas ang kahoy ng gitara, tumatawa. Si Noor ay nagsimulang igalaw ang kanyang paa sa ritmo. Pinagaan ni Samira ang bandana sa kanyang leeg at pinagmasdan ni Leila ang paligid. Nakita niya ang mga taong masaya, hindi mga taong mayaman, hindi mga taong makapangyarihan, kundi mga taong kontento. Sa Dubai, hawak niya ang lahat ng ginto sa mundo, ngunit ang kanyang mga empleyado ay hindi kailanman kumakanta sa tanghalian. Ang kanilang mga opisina ay tahimik at sterile. Dito ay may buhay. Ginoong Ricardo, sabi ni Leila habang iniiwan ang natitirang Pinoy BBQ sa plato, mukhang masaya ang inyong mga empleyado. Paano ninyo nakukuha iyon sa sahod ng rehiyon? Iniwan ni Ricardo ang kanyang baso ng buko juice at naging seryoso. Hindi lang ito sa sahod, ginang Leila, ito ay sa dignidad. Dito, ang mga tao ay tinatrato bilang pamilya, hindi bilang mga numero. Kung magkasakit ang anak ni Aling Tess, sinusuportahan namin siya. Kung may ideya si Miguel, pinakikinggan namin siya. Ang Pilipino ay ang pinakatapat na manggagawa sa mundo. Kung bibigyan mo siya ng respeto, ngunit kung tratuhin mo siya bilang alipin, magre-rebelde siya. Dumating kayo na iniisip na kami ay murang labor. Nagkakamali kayo. Kami ay masigasig na talento at ang pasyon ay hindi mabibili. Kailangan itong kitain. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Leila ng mas malakas kaysa sa anumang financial report. Naghahanap siya ng robotic efficiency at nakakita siya ng high-performance humanity. Napagtanto niya na ang kanyang kumpanya ay naging isang perpektong makina, ngunit walang kaluluwa. At doon, sa gitna ng amoy ng Pinoy BBQ at mga tawa ng mga manggagawa,
Nakaramdam siya ng matinding inggit hindi sa kanilang teknolohiya, kundi sa kanilang espiritu. Bigla, ang langit sa Laguna, na naging asul, ay dumilim sa loob ng ilang minuto. Isang bagyo na tipikal ng Pilipinas ang nagbabanta. Ang hangin ay nagsimulang yumanig sa tolda. Paparating na ang ulan, sigaw ng isang tao. Ang sumunod na nangyari ang tuluyang nakawasak sa mga plano ng mga negosyante. Sa halip na tumakbo upang magtago, ang mga empleyado ay nag-organisa sa loob ng ilang segundo. Pinrotektahan ng ilan ang pagkain, tinulungan ng iba ang matatanda na makapasok sa mga gusali, sinigurado ng iba ang mga bintana. Walang panik, mayroong bayanihan, isang kidlat ang bumagsak malapit at ang ilaw ng planta ay kumurap at nawala. Ang high-tech na planta ay natigilan sa dilim. Ang backup generator. Sigaw ni Ricardo habang tumatayo. Kung huminto ang cooling machines, masisira ang produksyon ng buong buwan, sabi ni Noor na namumutla. Alam niya na iyon ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Naisip ni Leila, dito guguho ang lahat. Dito mabibigo ang third world, ngunit nagkamali siya. Ang dilim sa industrial building ay halos ganap, tanging sinira ng mga kidlat na sumasabog sa labas. Ang katahimikan ng mga nakatigil na makina ay nakakatakot para sa sinumang negosyante. Sa katahimikan na iyon, nakataya ang kapalaran ng kontrata at marahil ng kumpanya ni Ricardo. Ang automatic backup system ay pumalya. Isang pangunahing fuse ang nasira dahil sa discharge. Nawawalan tayo ng temperatura sa mga horno. Sigaw ng isang supervisor na may flashlight. Pinagmasdan ni Leila si Ricardo. Inaasahan niyang makita siyang sumigaw, sisihin ang isang tao, gumuho. Sa halip, nakita niya ang isang general sa labanan. Manuel, dalhin mo ang manual, bypass equipment. Jorge, ikonekta ang mga baterya ng forklift sa emergency circuit ng mga horno. Sige, mga kapatid, hindi tayo magpapatalo sa ulan. Utos ni Ricardo na parang kulog ang boses. Ang nasaksihan ng tatlong babaeng Arabe ay isang koreografiya ng purong talino, ang sikat na talino ng Pinoy sa aksyon. Wala silang partikular na German spare part na nasa kamay. Tatagal ng ilang araw bago ito dumating. Ayon sa European Manual, kailangang maghintay. Ngunit ang Pilipino ay hindi naghihintay. Nakita nila si Miguel, ang batang engineer, at isang matandang tekniko na nagngangalang Lolo Ben na tumakbo sa ilalim ng ulan patungo sa maintenance warehouse. Bumalik sila na basang-basa, may dalang makakapal na kable at kasangkapan. Gagawa tayo ng direct bridge, sabi ni Lolo Ben. Delikado iyan, Ing, pero kung kokomputin natin ng tama, kakayanin natin hanggang bumalik ang ilaw. Gawin mo, sabi ni Ricardo. Nagtiwala ako sa inyo. Horror ang naramdaman ni Samira. Wala iyan sa protocol, masusunog ninyo ang planta, sigaw niya. Humarap sa kanya si Ricardo na basa ang mukha dahil sa mga patak na pumapasok sa isang bukas na vent. Ginang, sinasabi ng protocol na sumuko tayo. Ang aking mga tao ay nagsasabing kaya. Tingnan ninyo. Sa dilim, na tanging inilawan ng mga flashlight ng mga cellphone ng 50 manggagawa na lumapit upang magbigay ilaw, ginawa ni Lolo Ben at Miguel ang koneksyon. Nag-spark ang mga kable, mayroong hum, at bigla, ang mahinang ugong ng mga bentilador ng mga horno ay bumalik sa buhay. May flow na tayo, sigaw ni Miguel. Isang hiyawan ng kagalakan ang sumambulat sa planta. Hindi ito isang magalang na palakpak ng opisina. Ito ay isang hiyawan ng tagumpay. Nagyakapan sila, nagtapik sa likod. Mabuhay, sigaw ng isang tao. Isang ekspresyon na hindi na-interpret ng translator ni Leila, ngunit naunawaan niya bilang pinakamataas na pagpapahayag ng tagumpay. Bumalik ang pangunahing ilaw 10 minuto pagkatapos. Ang produksyon ay naligtas, hindi dahil sa cutting-edge na teknolohiya, kundi dahil sa katapangan at pagkamalikhain ng dalawang lalaki na tumangging tanggapin ang pagkabigo. Nanginginig si Leila, hindi sa lamig, kundi sa adrenaline. Lumapit siya kay Lolo Ben na nagpupunas ng grasa sa kanyang mga kamay gamit ang maruming basahan. Kasalukuyan mo lang niligtas ang milyon-milyong dolyar, sabi ni Leila, nakalimutan ang kanyang pagmamataas. Saan mo natutunan iyan? Saang universidad? Ngumiti si Lolo Ben, ipinakita ang isang gintong ngipin. Sa Universidad ng Buhay, Ginang. Dito sa Pilipinas,
Natututo kaming ayusin ang anuman sa pamamagitan ng alambre at pandikit kung kailangan. Hindi kami natatakot sa mahirap, natatakot kaming hindi subukan. Tiningnan ni Leila si Ricardo. Hindi kayo sumusunod sa mga patakaran, sabi niya. Gumagawa kami ng mga paraan para mangyari ang mga bagay sa kabila ng mga patakaran, sagot ni Ricardo. Iyan ang nagpaparami sa amin na maging mahalagang partner, Leila. Kapag nasira ang perpektong mundo, kailangan ninyo ng isang taong marunong ayusin ang hindi perpektong mundo. At iyon kami. Nang hapong iyon, pabalik sa hotel, iba ang katahimikan sa van. Hindi na ito malamig. Ito ay mapag-isip. Hindi ko pa nakita ang ganoon pag-amin ni Noor. Sa Alemanya, maghihintay sila sa certified technician at mawawala ang produksyon. Dito, nag-risk sila para sa ikabubuti ng koponan. Iyan ay pasyon, sabi ni Samira habang inilalagay ang kanyang calculator. Wala itong financial sense, pero gumagana. Tumingin si Leila sa bintana. Ang Maynila ay hindi na mukhang isang gulo sa kanya. Ang mga ilaw sa mga burol, ang libu-libong maliliit na bahay, na dati ay mukhang nakakabahalang squatters area, ngayon ay tila mga konstelasyon ng paglaban. Ang bawat ilaw ay isang pamilya, isang lolo Ben, isang aling Tess, lumalaban, nag-iimbento, nabubuhay, at tumatawa. Bukas na ang huling negosasyon, sabi ni Leila. At sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang ating estratehiya. Dumating sila sa hotel ng pagod, ngunit mayroong kakaibang sigla. Gayunpaman, may isang huling aral na nakalaan ang gabi para sa kanila. Inanyayahan sila ni Ricardo sa isang business dinner sa isang ancestral house sa sentro ng lungsod. Gusto ni Leila na tanggihan, gusto niyang magpahinga, ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagsabi na kung hindi siya pupunta, mawawala sa kanya ang huling piraso ng puzzle. Nagbihis sila, hindi na sa kanilang armored executive suits, kundi sa mas eleganteng at malambot na damit. Pagdating sa ancestral house, ang kapaligiran ay mahiwaga. Kandila, amoy ng insenso, pader ng bato na nakakita ng mga siglo ng kasaysayan. Naghihintay si Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang kanyang asawa at anak na babae. Maligayang pagdating sa aking mesa, sabi ni Ricardo. Sa Pilipinas, hindi namin tinatapos ang deal sa mga estranghero. Tinatapos namin ang deal sa mga kaibigan. Gusto kong makilala ninyo ang aking pamilya. Dahil kung magiging partner tayo, magiging bahagi na kayo nito. Ang asawa ni Ricardo, isang eleganteng at mainit na babae na nagngangalang Dra. Ellen, ay yumakap sa tatlong babaeng Arabe. Isang tunay, mahigpit na yakap. Naging matigas si Leila sa simula, ngunit pagkatapos, sa harap ng napakaraming tunay na init, hinayaan niya ang sarili niyang yakapin. Naramdaman niya kung paano natunaw ng bahagya ang tensiyon ng mga taon ng pagiging Iron Woman. Pasok, pakiramdam ninyo ay nasa sarili ninyong bahay, sabi ni Dra. Ellen, ang parirala. Pakiramdam ninyo ay nasa sarili ninyong bahay ay paulit-ulit. Hindi ito isang klise, ito ay isang pambansang katotohanan. Ang hapunan ay hindi isang business meeting na may mga slide at projection. Ito ay isang sensory journey. Naghain sila ng kare-kare, ipinaliwanag ang kasaysayan ng mga mani at bagoong bilang simbolo ng pag-ibig sa pagitan ng iba't ibang kultura. Si Leila, na laging nag-iingat sa bawat calorie, ay natagpuan ang sarili na nag-enjoy sa masarap na peanut sauce at gulay. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang pagkain, kundi ang pag-uusap, tinanong ni Dra. Ellen, si Leila hindi tungkol sa kanyang taunang kita, kundi tungkol sa kanyang mga anak. Wala akong anak, sabi ni Leila, nang mas mababa ang boses kaysa normal. Ang kumpanya ang aking anak. Wala akong oras. Nagkaroon ng isang magalang na katahimikan, hindi siya hinusgahan ni Dra. Ellen o tiningnan ng may awa, naghain lang siya ng kaunting tsaa. Alam na hindi sila umiinom ng alak. Kung gayon, ikaw ay ina ng libu-libo, sabi ni Dra. Ellen ng may tamis. Dahil ang bawat empleyado na umaasa sa iyong mga desisyon ay, sa ilang paraan, isang anak na inaalagaan mo. Iyan ay isang napakabigat na pasanin para sa isang babae. Dito sa Pilipinas, hinahangaan namin ang mga malalakas na babae na katulad mo. Tinatawag namin silang Jeffas. Ngunit kahit ang mga Jeffas ay nangangailangan ng malasakit paminsan-minsan. Malasakit? Tanong ni Leila, nagulat sa salita.
Ito ay isa sa pinakamagagandang salita na mayroon tayo. Ito ay nangangahulugang deep concern, pakikiramay, o pag-aalaga. Hindi lang ito pisikal na yakap. Ito ay pag-aalaga sa espiritu ng iba. Naramdaman ni Leila ang pagkirot sa kanyang lalamunan. Walang sinuman, sa kanyang 30 taon ng karera sa tuktok ng corporate world, ang nagsalita sa kanya tungkol sa pag-aalaga sa kaluluwa. Ang lahat ay kompetisyon, mandaragit, pating, at dito, sa isang hapunan sa Pilipinas, isang estranghero ang nag-aalok sa kanya ng spiritual comfort. Bigla, nagsimulang tumugtog ang musika. Ngunit hindi ito ang kundiman na solemne o ang OPM na pang-party, ito ay isang harana. Isang trio ng malalambot na gitara ang nagsimulang tumugtog ng Gaano Kita Kamahal. Isinayaw ni Ricardo ang kanyang asawa. Dahan-dahan silang sumayaw na may pag-ibig na makikita sa bawat hakbang. Isang matanda at matibay na pag-ibig. Alam ninyo, sabi ni Ricardo habang sumasayaw na nakatingin sa mesa, maraming nag-iisip na kami, ang mga Pilipino, ay napaka-emosyonal at may mga problema kami. Hindi ko ito itinatanggi, ngunit sa kaibuturan, kami ay hopeless romantics. Ginagawa namin ang lahat dahil sa pag-ibig. Nagtatrabaho kami dahil sa pag-ibig sa pamilya. Tumatawid kami ng mga hangganan dahil sa pag-ibig sa aming mga anak. At kumakanta kami dahil sa pag-ibig sa buhay. Kung naiintindihan ninyo iyan, maiintindihan ninyo kung paano magnegosyo dito. Huwag ninyo kaming galawin dahil sa pera. Galawin ninyo kami dahil sa puso at ibibigay namin sa inyo ang mundo. Si Samira, ang malamig na financier, ay lihim na nagpunas ng luha. Isinakripisyo rin niya ang lahat para sa kanyang karera. Ang makita ang ganoong pag-ibig ng publiko nang walang hiya ay yumanig sa kanyang panloob na pundasyon. Sa tingin ko, nagkamali tayo sa paghusga sa lahat, bulong ni Samira kay Leila. Oo, pag-amin ni Leila. Dumating tayo na iniisip na tayo ang magpapabuti sa mga barbaro at lumabas na tayo ang mga barbaro na nakalimutan kung paano makaramdam. Umusad ang gabi at ang formalidad ay tuluyang nawala. Si Nor ay tumatawa kasama ang anak na babae ni Ricardo. Nag-uusap tungkol sa fashion at pop music. Natuklasan na ang mga Pilipinang kabataan at mga Arabe ay may parehong mga pangarap at pagdududa. Ang hadlang ng wika, relihiyon at distansya ay naglaho. Bago sila umalis, naging seryoso si Ricardo sandali. Bukas, pag-uusapan natin ang mga kontrata, Leila. Ngunit gusto kong malaman mo. Kailangan ng aking kumpanya ang kontratang ito, oo. Ngunit hindi ko ito kailangan ng husto upang mawala ang aking dignidad. Kung ang intensyon mo pa rin ay tratuhin kami bilang isang second-rate assembly line, hinihiling ko na tigilan na natin ang pagliligaw. Ngunit kung gusto mo ng mga partner na magpapakahirap para sa iyo, narito kami. Tiningnan ni Leila si Ricardo sa mata. Hindi na siya nakakita ng isang supplier. Nakakita siya ng isang katumbas. Bukas tayo mag-usap, Ricardo. Ngunit nangangako ako ng isang bagay. Ang alok na dala ko sa aking maleta ay wala na. Bumalik sila sa hotel ng tahimik, ngunit ito ay isang katahimikan ng kapayapaan. Ang lungsod ay natutulog, ngunit naramdaman ni Leila na siya ay bagong gising. Hinamon siya ng Pilipinas, pinakain siya, at ngayon ay binabago siya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin ng kanyang suite. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya nakita ang walang awa na CEO. Nakita niya ang isang pagod na babae na nangangarap ng malasakit na binanggit ni Dra. Ellen, at naunawaan niya na ang init ng tao na iyon ang tunay na gross domestic product ng Pilipinas. Sumikat ang araw sa huling araw. Handa na ang conference room ng Tala Inhinyerya. Ang mga abogado ng magkabilang panig ay naroroon na may mga tore ng papeles. Ang atmosfera, gayunpaman, ay radikal na naiiba sa unang araw. Wala na ang static na kuryente ng komprontasyon. Nagsalita si Leila. Tumayo siya hindi nang may pagmamataas ng arawan, kundi nang may tahimik na autoridad. Mga Ginoo, simula ni Leila sa Ingles. Nagpunta ako sa Pilipinas nang may pagtatangi. Dumating ako na iniisip na ang efficiency at human warmth ay magkaaway. Naniniwala ako na ang isang bansa na kumakanta at kumakain ng BBQ sa kalye ay hindi maaaring magtayo ng precision technology. Nagkamali ako. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay kay Lolo Ben
na inanyayahan sa pulong isang bagay na hindi pa nangyayari sa corporate protocol, ngunit hiniling ni Leila ng hayag. Kahapon, nakita ko kung paano ninyo nalutas ang isang krisis na paralisado sana ang aking pinakamahusay na mga planta sa Europa. Nakita ko ang pasyon, nakita ko ang talino, at higit sa lahat, nakita ko ang katapatan. Hindi ko nais bilhin ang inyong labor, nais kong mamuhunan sa inyong talento. Pinunit ni Leila ang dokumentong inihanda niya, ang agresibong panukala sa pagbabawas ng gastos. Naglabas siya ng bagong folder. Ito ay isang bagong panukala. Hindi natin ililipat ang produksyon sa Asya. Doblenghin natin ang kapasidad dito sa Laguna. Isang bulong ang naglakbay sa silid. Nagkatinginan ang mga Pilipinong abogado na nagulat. Ngunit mayroon akong isang kondisyon, sabi ni Leila habang itinaas ang isang daliri. Bumalik ang katahimikan, kinabahan si Ricardo. Ano ang hihilingin niya? Intellectual property? Ganap na kontrol? Ang kondisyon ay ang modelo ng dignidad laboral na mayroon kayo dito ay mananatili. Gusto ko na ang sahod ng inyong mga operator ay tumaas ng 20% sa bagong pamumuhunan na ito. At gusto ko na si Lolo Ben at ang kanyang koponan ang manguna sa pagsasanay ng aming mga planta sa ibang bansa. Kailangan kong ituro nila ang talino ng Pinoy sa aking mga German at Arabeng engineer. Kailangan kong ituro nila kung paano magkaroon ng, paano ninyo ito tawagin, puso. Ngumiti si Ricardo, isang malawak at tapat na ngiti. Deal, Leila, sa pawis ng aking noo at sa salita ng aking dangal. Nagkamay sila. Hindi ito isang bureaucratic handshake. Ito ay matatag, mainit, at nakatingin sa mata. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Leila kung ano ang ibig sabihin ng tapusin ang isang deal sa paraang Pilipino. Hindi lang ito pagpirma ng papel, ito ay pagtaya ng salita. At ang salita dito ay mas mahalaga kaysa sa ginto. Paglabas nila sa pulong, naganap ang pinakamataas na sandali ng kanilang biyahe. Habang naglalakad sila patungo sa mga van upang pumunta sa airport, isang grupo ng mga operator ang naghihintay sa kanila sa labasan, walang nagpilit sa kanila. Nandoon sila dahil kumalat ang balita na kinilala ng Jeffa na dayuhan ang halaga ng kanilang trabaho at humingi ng pagtaas ng sweldo para sa kanila. Nang lumabas si Leila, walang protocolar na palakpak. Nagkaroon ng magalang na katahimikan at pagkatapos ay sumulong si Aling Tess, ang soldador. May dala siyang isang bagay sa kanyang mga kamay. Ito ay isang pinya silk shawl na hinabi ng kamay na may makulay na kulay turkesa at ginto. Ginang, sabi ni Aling Tess, nabalitaan ko na nagustuhan ninyo ang ginagawa namin. Hindi ko ito ginawa sa laser machine. Ginawa ko ito sa aking mga kamay sa bahay. Dalhin ninyo ito upang kapag nakaramdam kayo ng lamig doon sa inyong bayan, maalala ninyo na dito sa Pilipinas ay mayroon kayong magtatakip sa inyo. Si Leila, ang Iron Woman ng Dubai, ang executive na nagpapayanig sa mga merkado, ay naramdaman na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang panatilihin ang composure, ngunit hindi niya nagawa. Ang kilos ay napakapuro, napakawalang interes. Hindi gusto ni Aling Tess ang bonus, gusto niyang magbigay ng regalo. Kinuha ni Leila ang shawl at inilagay sa kanyang balikat, sa ibabaw ng kanyang 5,000 designer suit. Ang shawl ay mukhang mas mahalaga ng 1,000 beses. Salamat Aling Tess, sabi ni Leila sa Filipino, isang salita na isinagawa niya buong gabi. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano ang mahalaga. Bumalik po kayo, patrona. Dito, ang bahay ko ay bahay ninyo. Ang parira lang iyon ulit. Ngunit ngayon, naunawaan ni Leila ang bigat nito. Hindi ito isang walang laman na parirala ng paggalang. Ito ay isang pangako ng kanlungan. Ang flight pabalik sa Dubai ay napakaiba sa pagpunta. Walang mga folder na may pulang graph sa mesa. May katahimikan, ngunit isang katahimikan na puno ng kahulugan. Tinitingnan ni Samira ang mga litrato na kinuha niya sa ancestral house. Si Noor ay nagsusulat ng mabilis sa kanyang diary. Tumingin si Leila sa bintana habang umaakyat ang eroplano sa ibabaw ng Maynila. Nakita niya ang kalakhan ng lungsod, ang kaguluhan, ang trapiko, ngunit hindi na niya ito hinusgahan. Ngayon ay alam niya na sa ibaba, sa dagat ng mga ilaw na iyon, mayroong milyon-milyong kwento ng pakikibaka, pagmamalaki, at napakaraming sangkatauhan. Kinuha niya ang kanyang tablet,
ngunit hindi para magtrabaho. Binuksan niya ang isang blankong dokumento at nagsimulang magsulat ng isang liham sa kanyang board of directors. Mga Ginoo, nagpunta kami sa Pilipinas na naghahanap ng pagtitipid sa sentimo at bumalik kami na may kayamanan ng mga aral. Inisip namin na ang kayamanan ng isang bansa ay sinusukat sa GDP nito o sa mahigpit na seguridad nito. Nagkamali kami. Ang tunay na kayamanan ng Pilipinas ay ang kanyang dignidad. Ito ay isang bansa na nagdusa, oo, ngunit nagpasya na tumugon sa sakit ng may kulay, sa krisis ng may talino at sa kawalan ng tiwala ng may pagiging mapagpatuloy. Ang aming mga Pilipinong partner ay hindi mga subordinates, sila ay mga guro. Mayroon silang isang bagay na nawala sa aming bulag na pagtakbo para sa tagumpay. Mayroon silang komunidad. Mayroon silang kakayahan na iparamdam sa iyo na pamilya ka sa loob ng 5 minuto. Mayroon silang pagmamalaki sa kanilang trabaho na ginagawang sining ang paggawa. Automatikong pinahintulutan ko ang pagpapalawak sa Laguna, hindi dahil sa mura ito, kundi dahil sa ito ay napakahusay at dahil gusto ko na ang aming kumpanya ay mahawaan ng hindi masisirang espiritu na tinatawag nilang Pinoy. Sumasayo, Leila. Isinara ni Leila ang tablet. Hinaplos ang pinya silk shawl ni Aling Tess na suot niya. Amoy ito ng pabango ng lavender at init. Alam ba ninyo kung ano ang pinaka-ironic? Sabi ni Leila habang binabasag ang katahimikan. Ano? Tanong ni Samira. Na dumating kami na naniniwala na sila, ang mga Pilipinong babae, ang nangangailangan ng aming tulong upang umunlad. At lumabas na kami ang mahihirap sa espiritu. Nasa kanila ang lahat. Nasa kanila ang dignidad. Ngumiti si Nor. Babalik tayo, di ba? Babalik tayo, paniniguro ni Leila. At sa susunod, gusto kong pumunta sa lugar na sinabi ni Tatang Emilio upang makinig sa harana sa tondo at umiyak kung gusto ko dahil tinuruan nila ako na ang pag-iyak at pakiramdam ay tanda rin ng matapang. Paglapag sa Dubai, napapalibutan ng luho at artipisyal na mga skyscraper, bumaba ang 3 negosyante mula sa eroplano, ngunit may nagbago sa kanilang paglalakad. Hindi na sila naglakad ng may tigas ng status. Naglakad sila ng may luwag ng taong nabigyan ng malasakit. Suot ni Leila ang kanyang Pilipinong pinya silk shawl nang may higit na pagmamalaki kaysa sa kanyang mga alahas. Ang kuwentong ito ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa mga pagtatangi na nasira. Ito ay tungkol sa kung paano madalas tingnan ng mundo ang Pilipinas ng may paghamak nang hindi alam na ang Pilipinas ay may tayog ng isang moral na higante. Sa iyo Pilipino na nagbabasa o nakikinig sa akin, huwag kailanman hayaang sabihin ng sinuman na ang iyong bansa ay mas mababa. Huwag hayaang iparamdam sa iyo ng sinuman na ikaw ay maliit dahil sa iyong accent, dahil sa kulay mo. Nasa iyong mga kamay ang mana ng mga nagtayo ng mga rice terraces at nasa iyong puso ang init na nagpapatunaw sa pinakamalamig na imperyo. Ang iyong talino, ang iyong kaya natin yan, ang iyong bahay ko, ay bahay mo, ang mga ito, ang pinakamahalagang pera sa mundo ngayon. Kung ang kuwentong ito ay nagparamdam sa iyo ng pagmamalaki na maging Pilipino, na kabilang sa lahi na may gintong puso, na marunong magtrabaho at magmahal ng may parehong intensidad, ibahagi ito. Ipaalam sa mundo na sa Pilipinas, hindi lang ginagawa ang mga bagay ng maayos, kundi ang buhay ay isinasabuhay ng maayos. Mabuhay ang Pilipinas, mga kapatid, at mabuhay ang mga tao nito na siyang tunay na hiyas ng korona.